Hindi ito negosasyon, really. Ito ang huling habilin. Tumago sa pandinig ni Riley Ilaksa ang bawat salita, kasintalas ng shards ng salamin, kasinlamig ng hangin mula sa aircon ng opisina. Sa harap niya, sa likod ng malawak na mahogany desk, ay si Attorney Benjamin De Leon, ang matagal ng abogado ng kanyang lolo Mateo. Ang mga salita nito ay pinal, walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Para ganap na mapasa iyo ang lahat ng mana, ang Laksa Holdings, ang mga ari-arian, ang bawat sentimo, kailangan mong pakasalan si Samson Alano. Pakasalan? Isang lalaking ni Sa Anino ay hindi pa niya nakikita. Isang pangalan na ngayon lang niya narinig sa buong 28 taon ng kanyang buhay. Napahawak si Riley sa braso ng kanyang mamahaling leather chair. Ang mga kuko niyang perpektong nakamanicure ay halos bumaon sa lambot niyon. Pakiramdam niya ay isa itong masamang biro. Isang corporate takeover, hindi ng kumpanya, kundi ng buong buhay niya. Attorney, simula niya, pilit na pinapakalma ang boses na nagbabantang umalog. Siya si Riley Laksa. Silyu. Ang babaeng kayang magpatiklop ng mga board members sa isang titig lang. Hindi siya dapat nagpapakita ng kahinaan. With all due respect, this is insane. Yan my grandfather. Lolo Mateo would never force me into something like this. May mali siguro sa interpretasyon ng will. Umiling si Attorney De Leon, ang simpatsya sa mga mata nito ay hindi sapat para pagaanin ang bigat sa dibdib ni Riley. Inabot nito ang isang makapal na folder. Wala, iha. Malinaw na malinaw. Nakasulat dito, permado niya at may notaryo. Ito ang tanging kondisyon. Marry Samson Alano of Isla Monreal within 6 months, or everything, and I mean everything, goes to charity. Binuksan ni Riley ang folder. Nandoon nga. Ang pamilyar na pirma ng kanyang lolo, medyo nanginginig na sa katandaan, pero pirma pa rin niya. At sa ilalim ang pangalan, Samson Alano. May kasamang isang luma at medyo kupas na litrato. Isang lalaking mukhang kaedad niya, nakatayo sa harap ng isang maliit na resort sa tabing dagat. Nakangiti ito sa litrato, pero ang ngiti ay hindi umabot sa mga mata. May lungkot doon, isang pagod na hindi maitago ng sikat ng araw sa kanyang likuran. Sino siya? Tanong ni Riley, halos pabulong. Bakit siya? Anak siya ng matalik na kaibigan ng lolo mo noong kabataan nila. Isang utang na loob, marahil? Hindi na idinetalye pa ni Don Mateo. Ang sabi lang niya, si Samson ay isang mabuting tao na dumaan lang sa matinding pagsubok. At naniniwala siyang kayong dalawa ang para sa isa't isa. Isang mabuting tao. Halos matawa si Riley sa Pate. At paano niya nalaman? Sa isang lumang litrato. Attorney, this is the life we're talking about. Hindi ito isang business merger. Iyon ang dahilan kung bakit may isa pang probisyon, malumanay na sabi ng abogado. Huminga ito ng malalim. Hindi mo kailangang magpakasal agad. Binibigyan ka ng lolo mo ng 1 buwan. 1 buwan para makilala mo si Samson Alano nang hindi niya alam kung sino ka. To observe him. To see for yourself the man he wrote about. Pagkatapos ng 1 buwan, nasa sa iyo na ang desisyon. Ituloy ang kasal o talikuran ang lahat. 1 buwan. 30 days. Doon nagsimula ang kabaliwan. Ang plano na siya mismo ang bumuo sa gitna ng kanyang pagkabigla at pagtutol. Kung gusto ng lolo niya na kilalanin niya ang lalaking ito, gagawin niya. Pero sa paraan niya. Hindi bilang si Riley Laksa, ang tagapagmana ng 1 bilyong pisong korporasyon. Kundi bilang sila isang simpleng babae na naghahanap ng trabaho. Ang amoy ng alat ng dagat at ng diesel mula sa bangkang demotor ang gumising kay Riley mula sa kanyang pag-idlip. Ibang-iba sa amoy ng kape at mamahaling pabango na kinasanayan niya sa kanyang penthouse sa Maynila. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata. Ang asul na blazer at pencil skirt ay napalitan na ng isang luma at maluwag na duster na may kupas na mga bulaklak. Ang kanyang stiletto heels, ipinagpalit sa isang peres ng tsinelas na nabili niya sa palengke sa halagang 50 pesos. Nasa isang lansa siya, kasama ang ilang mga lokal na papunta sa Isla Monreal. Ang dala-dala niya lang ay isang lumang backpack na naglalaman ng ilang pirasong damit, toiletries, at ang tapang na kanina pa niya pilit na hinuhugot mula sa kung saan. Ano ba itong pinasok ko? Tanong niya sa sarili sa 10 ulit.
Nang unang beses niyang sabihin ang plano kay Attorney De Leon, halos mahulog ito sa kinaupuan. Mag-a-apply ka bilang kasambahay, hindi makapaniwalang tanong nito. Bakit hindi? Sagot ni Riley, ang determinasyon ay nagsisimula ng pumalit sa gulat. It's the perfect cover. Walang mag-aakala na ang isang sihi ay maglilinis ng kubeta. Iyon ang pinakamagandang paraan para makita ko ang totoong pagkatao niya. Hindi ang Samson na makikipagplastikan sa isang posibleng investor, kundi ang Samson na umuuwi sa pagod, ang Samson na nakikitungo sa mga empleyado niya. I need to see him raw and unfiltered. At iyon nga ang ginawa niya. Sa tulong ng isang private investigator, nalaman niyang naghahanap ng bagong katulong ang resort ni Samson, ang Villa del Oro, dahil ang dating kasambahay ay umuwi na sa probinsya. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nilikha niya ang isang bagong katauhan, sila anak ng isang mangingisda mula sa Batangas na nakipagsapalaran sa Maynila pero hindi pinalad, kaya ngayon ay naghahanap ng kahit anong trabahong marangal. Ang kwento ay simple, kapanipaniwala. Pero ang pagsasabuhay nito iyon ang mahirap. Natanaw na niya ang Isla Monreal. Mula sa malayo, para itong isang hiyas na lumulutang sa turkesang tubig. Maputi ang buhangin, mayayabong ang mga puno ng niyog. Ang Villa del Oro ay nakatayo sa isang maliit na cove, isang koleksyon ng mga kubo na gawa sa kawayan at nipa. Maganda. Payapa. Pero para kay Riley, ang lugar na iyon ay parang isang kulungan na naghihintay sa kanya. Pagbaba niya ng lansa, ramdam niya agad ang tingin ng mga tao. Ang balat niyang makinis at maputi, kahit anong pilit niyang magbilad sa araw bago umalis, ay sumisigaw pa rin ng taga Maynila. Ang paraan niya ng paglalakad, kahit nakatsinelas, ay may kumpiyansa pa rin ang isang taong sanay maglakad sa mga boardrooms. Pilit niyang inuko ang kanyang ulo, hinayaang takpan ng kanyang buhok ang bahagi ng kanyang mukha, at naglakad na parang isang taong hindi sigurado sa kanyang patutunguhan. Nakarating siya sa tarangkahan ng Villa del Oro. Huminga siya ng malalim bago pumasok. Sinalubong siya ng isang matandang babae na nagwawalis ng mga tuyong dahon. Magandang umaga po, bati ni Riley, pilit na ginagawang mahinhin ang kanyang boses. Nandyan po ba si Sir Samson? Nag-apply po ako para sa trabahong kasambahay. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa. Ako si LV, ang hepe dito. Halika, sumunod ka sa akin. Pero teka, iha, sigurado ka ba? Mukha ka namang hindi sanay sa mabibigat na gawain. Kailangan ko po ng trabaho, manang, mabilis na sagot ni Riley, ang script ay paulit-ulit na sa isip niya. Kahit ano po, papasukin ko. Dinala siya ni Manang LV sa isang maliit na opisina sa likod ng reception area. Simple lang ang loob. Isang lamisang gawa sa kahoy, mga patong-patong na papel, at isang electric fan na umuugong. At doon, nakaupo sa likod ng mesa, nakatalikod sa kanila at nakatingin sa bintana kung saan tanaw ang dagat, ang lalaking nasa litrato. Si Samson Alano. Nang marinig nito ang kanilang pagdating, dahan-dahan itong umikot sa kanyang swivel chair. At halos mapasinghap si Riley. Mas matangkad dito sa personal. Ang balat ay mas kayumanggi, halatang laging babad sa araw. Ang mga braso ay matipuno, ang mga balikat ay malapad. Pero ang mga mata niya ang kumuha ng lahat ng atensyon ni Riley. Malalim ang mga iyon, parang dagat sa gitna ng bagyo. May bakas ng pagod, ng inis, at ng isang pagkabigo na hindi kayang itago. Wala na ang ngiti sa lumang litrato. Ang Samson na nasa harap niya ngayon ay isang taong pasan ang buong mundo. At ang mga matang iyon ay nakatitig ngayon sa kanya. Sinusuri siya mula sa dulo ng kanyang buhok hanggang sa dulo ng kanyang mga daliri sa paa na nakasuot ng mumurahing tsinelas. Malamig. Kritikal. Mapanghusga. Ikaw sila'y, tanong nito, ang boses ay magaspang, walang anumang init. Tumango si Riley. Oo po, sir. Tumayo ito at lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay may bigat. Bawat hakbang ay nagpapabilis ng tibok ng puso ni Riley, hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot at kaba. Huminto ito sa mismong tapat niya, napakataas nito kaya kinailangan niyang tumingala. Tinitigan siya nito ng ilang segundo na para bang binabasa ang bawat kasinungalingan sa kanyang pagkatao. Pagkatapos, isang maliit at mapanuyang ngiti ang sumilay sa labi nito. Kulang ka pa sa hait para maglinis ng bubong, sabi nito, at pagkatapos ay tumalikod na,
parang isang basura lang siyang pinulot sa daan. Manang LV, ikaw na ang bahala. Bigyan mo ng uniform. Simulan mo siya sa pag-scrub ng banyo sa kabana 3. Iyong barado. Naiwan si Riley na nakatayo doon tulala. Ang SEC ng Laksa Holdings, na hindi pa nakakahawak ng toilet brush sa buong buhay niya, ay inutusan lang na magkuskos ng baradong kubeta. Hindi man lang siya tinanong tungkol sa kanyang experience. Hindi man lang siya in-interview. Isang tingin lang at hinusgahan na siya. Isang malaking tampo ang kumulo sa kanyang dibdib. Isang inis na nag-ugat sa nasaktang pride. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin, hoy. Hindi mo alam kung sino ang kausap mo. I can buy this whole damn island and fire you. Pero nilunok niya ang mga salitang iyon. Nilunok niya ang kanyang pride. Dahil hindi siya si Riley ngayon. Siya si Lay. At kailangan nila ang trabahong ito. Sige po, sir, sabi na lang niya sa hangin dahil nakatalikod na ulit ito sa kanya. Nakatingin na naman sa dagat na parang doon nakasalalay ang lahat ng problema niya sa mundo. Inabutan siya ni Manang LV ng isang asul na uniforme at isang peres ng itim na sapatos. Pasensya ka na kay Sir Samson, iha. Medyo mainit lang talaga ang ulo niya ngayon. Maraming problema ang resort. Huwag mong personalin. Tumango lang si Riley, kahit sa loob-loob niya, napaka-personal ang lahat ng ito. Ang lalaking ito ang maaaring maging asawa niya. Ang lalaking may kayabangan sa katawan. Ang lalaking walang pakialam. Habang naglalakad siya papunta sa staff quarters para magbihis, hindi niya maiwasang isipin ang kanyang lolo. Lolo, ito ba talaga ang lalaking gusto ninyo para sa akin? Sigurado po ba kayo? Nagsimula ang kanyang unang araw ng trabaho. At sa bawat pagbuhos niya ng muriatic acid sa sahig ng banyo, sa bawat pagkayod ng brush sa mga tile, sa bawat butil ng pawis na tumutulo mula sa kanyang noo, iisa lang ang tumatakbo sa isip niya. Kailangan niyang patunayan sa sarili niya at sa multo ng kanyang lolo na nagkamali ito. Na si Samson Alano ay hindi karapat-dapat sa kanya at lalong hindi karapat-dapat sa mana ng mga laksa. Subalit habang kinukuskus niya ang sahig, hindi niya namalayan ang isang anino na tumigil sa may pintuan ng banyo. Nakatayo doon si Samson, hindi nagsasalita, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib. Ang mga mata niyang matalas ay nakamasid sa bawat galaw ni Riley, puno ng hinala, na para bang naghihintay lang ito ng isang maling galaw para paalisin siya. Hindi niya alam kung bakit, pero may kakaiba sa babaeng ito. Masyadong malinis ang mga kuko para sa isang taong sanay sa hirap. Masyadong diretso ang tindig para sa isang probinsyana. May mali. At determinado siyang alamin kung ano iyon. Naramdaman ni Riley ang mga titig na iyon. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Dahan-dahan siyang lumingon at nagtama ang kanilang mga mata. Sa pagkakataong iyon, sa gitna ng amoy ng panlinis at sa loob ng isang maliit na banyo, nagsimula ang isang digmaan na walang salita. Isang laban ng pagsubok at pagmamasid. At si Riley, habang hawak ang toilet brush na parang isang sandata, ay bumulong sa kanyang sarili, simulan na natin ang laro, Ding Alano. Kung may isang salita para ilarawan ang mga sumunod na araw ni Riley sa Villa del Oro, iyon ay impyerno. Isang impyernong may magandang tanawin ng dagat at buhangin. Bawat pagsikat ng araw ay may dalang panibagong pagsubok na tila sadya at personal na idinisenyo ni Samson Alano para lang sa kanya. Hindi na ito simpleng pagtatrabaho, ito ay isang digmaan ng pagtitiis, isang labanan ng kalooban. Ang hinala ni Samson ay parang isang makapal na ambon na hindi nawawala, lumalason sa hangin sa tuwing magkakatagpo ang kanilang mga landas. Para sa kanya, si Eli ay isang anomalya. Isang palaisipan na hindi niya maintindihan. Masyadong diretso ang tindig nito para sa isang taong sanay yumuko. Masyadong matalas ang mga mata para sa isang taong dapat ay kimi. At higit sa lahat, ang kanyang mga kamay. Sa kabila ng pagkayod sa mga kubeta at pagbubuhat ng mabibigat, ang mga kamay nito, bagamat may mga kalyo ng nabubuo, ay may hugis at kakinisan pa rin ng isang taong hindi ipinanganak para sa ganoong trabaho. Corporate Tilay. Iyon ang salitang paulit-ulit na tumatakbo sa isip ni Samson tuwing nakikita niya ito. Siguradong ipinadala ito ng mga kalaban niya sa negosyo, mga dambuhalang kumpanya na matagal nang gustong angkinin ang kanyang isla.
Gusto siyang sirain mula sa loob, durugin ang moral ng kanyang mga tauhan, hanggang sa mapilitan siyang isuko ang Villa del Oro sa presyong limos. Ang resort na ito ang tanging alaala ng kanyang mga magulang, ang dugo't pawis nila. Hindi niya ito isusuko ng walang laban. Kaya naman, ipapatikim niya sa espiyang ito ang hirap na hindi nito malilimutan. Isang umaga, ginising siya nito sa utos na mag-igib ng tubig mula sa malayo at lumang poso sa dulo ng property. Mahina ang motor ng tubig. Kailangan nating punuin ang mga drum sa bawat kubo. Ngayon na. Walang imik na sumunod si Riley. Ang bawat paghakot ng dalawang mabibigat na balde ay parang pagpasa ng sako-sakong bato. Ang init ng araw ay tumatago sa kanyang balat, at ang pawis ay malagkit na dumadaloy sa kanyang likod at noo. Ang mga kalamnan sa kanyang braso at balikat ay sumisigaw sa pananakit na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng gifig. Mula sa bintana ng opisina nito, nakita niya si Samson na nakatayo, nanonood, ang mukha ay walang emosyon. Naghihintay itong sumuko siya. Naghihintay itong umiyak at magmakaawa. Kinagat ni Riley ang kanyang labi at nagpatuloy. Bawat balde na kanyang nabubuhat ay isang maliit na tagumpay laban sa lalaking iyon. Hindi niya ibibigay dito ang kasiyahang makita siyang talunan. Kinabukasan, ang gawain niya ay magbunot ng damo sa malawak na hardin sa ilalim ng tirik na araw. Walang sombrero, walang anumang proteksyon. Pagkatapos, inutusan siyang kuskusin ang lumot sa mga batong daanan gamit ang isang maliit na brush. Bawat gawain ay mas mahirap kaysa sa nauna. Pero sa bawat pagsubok, lalong tumitibay ang loob ni Riley. Ang dating sihi na namumuno sa likod ng isang mesa ay natututong lumaban gamit ang sarili niyang mga kamay. Ang rurok ng tensyon ay sumapit isang hapong abala ang lahat sa kusina. Kakatapos lang ni Riley maglaba ng sangkaterbang kubrekama at tuwalya gamit ang kamay dahil nasira na naman daw ang washing machine. Pagod na pagod ang kanyang katawan. Inutusan siya ni Manang LV na tumulong sa pag-aayos ng mga mesa para sa hapunan. Dala-dala niya ang isang tray na puno ng mga bagong plansang table napkin na puting-puti. Sa sobrang pagod, bahagyang nanginig ang kanyang kamay. Isang piraso ng napkin ang dumulas mula sa tray at lumapag sa sahig na may mga tilamsik ng mantika. Isang maliit, hindi sinasadyang pagkakamali. Ngunit para kay Samson, na eksaktong pumasok sa kusina sa mga sandaling iyon, ang puting napkin na may mansa sa sahig ay isang simbolo ng sabotahe. Isang patunay ng kanyang teorya. Ano ba yan? Ang malakas niyang sigaw ay pumunit sa abalang katahimikan ng kusina. Ang lahat ay natigilan. Ang mga kutsilyo ay huminto sa ere. Ang mga sandok ay nanigas sa mga kaldero. Lahat ng mata ay napunta sa kanila. Wala ka na bang gagawing tama? Tanga-tanga. Isang alon ng init ang gumapang sa mukha ni Riley. Hindi hiya, kundi purong galit. Ang salitang itanga-tanga ay isang insultong hindi niya kailanman natanggap. Dahan-dahan niyang ibinaba ang tray sa isang mesa. Pinulot niya ang maruming napkin. At dahan-dahan siyang tumayo para harapin ang kanyang amo, ang kanyang magiging asawa. Ang pagod sa kanyang mukha ay napalitan ng isang mapanganib na kalmado. Nalaglag lang po ang panyo, sir. Aksidente lang po, sabi niya, ang boses ay mahinahon ngunit may bigat na parang bato. Huwag mo akong pilosopohin, lumapit si Samson, ang anino nito ay halos tumakip na sa buong pagkatao ni Riley. Binabayaran kita para magtrabaho, hindi para magsayang ng gamit. Kung tingin mo naglalaro ka lang dito, baka gusto mo nang umalis? Ito na. Ang sandali ng pagpapasya. Ang sandaling kailangan niyang ipakita kung sino siya, hindi bilang tagapagmana, kundi bilang isang taong may dignidad. Itinaas niya ang kanyang baba, hindi natitinag sa matatalim na titig ni Samson. Kasambahay po ako, sir, malinaw at matatag niyang sinabi, ang boses ay sapat na para marinig ng bawat sulok ng kusina. Hindi alipin. Isang nakabibinging katahimikan. Maging si Samson ay napaurong ng bahagya, nabigla sa tapang ng babaeng nasa harap niya. Walang sinuman sa kanyang mga tauhan ang kailanman ay nangahas na sagutin siya ng ganoon, hindi sa ganoong paraan, hindi nang may ganoong klaseng tindig. Nakita niya sa mga mata nila ang isang apoy na hindi dapat naroroon. Isang nagbabagang pride na hindi bagay sa isang hamak na kasambahay. Lalong tumibay ang kanyang hinala. Ngunit bago pa siya makahanap ng isasagot, tumalikod na si Riley.
Kumuha siya ng bagong napkin sa lalagyan, at tahimik na nagpatuloy sa kanyang trabaho na para bang walang nangyari, na para bang hindi niya kalaban lang ang may-ari ng buong islang kinatatayuan nila. Naiwan si Samson na nakatayo doon, ang galit ay may kahalong pagkalito. Napahiya siya sa harap ng kanyang mga empleyado, hindi dahil sa sinabi nila kundi dahil sa sarili niyang reaksyon. Umigting ang kanyang panga at walang imik siyang tumalikod at mabilis na lumabas ng kusina. Ang pangyayaring iyon ay naging usap-usapan sa staff quarters. Sila ang bago at mukhang mahinang kasambahay, ay ang unang taong pumalag kay Sir Samson. Hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang may dignidad. Dahil doon, nagsimulang magbago ang tingin nila sa kanya. Kinagabihan, habang tahimik na kumakain si Riley ng kanyang hapunan sa isang sulok, nilapitan siya ni Manang LV. "Hiza, okay ka lang?" Tumango si Riley. "Okay lang po, Manang. Heto, ipinagtabi kita ng lechong kawali. Paborito iyan ng mga bisita," sabi ng matanda sa bailapag ng isang platito. "Huwag kang mag-alala. Nakita namin ang lahat. Tama ka sa ginawa mo." Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Riley, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Sa gitna ng pang-aapi, nakahanap siya ng mga kakampi. Ang mga simpleng gesture ng kabaitan mula sa kanyang mga kasamahan, isang baso ng malamig na tubig, isang piraso ng tinapay, isang tapik sa balikat, ay naging mas mahalaga pa kaysa sa lahat ng yaman niya sa Maynila. Isang hapon, habang nagdidilig siya ng mga gumamela malapit sa beachfront, narinig niya ang iyak ng isang bata. Mula sa isa sa mga kubo, isang batang babae, mga 4 na taong gulang, ang tumatakbo habang umiiyak at tinatawag ang kanyang ina. Naliligaw. Otomatikong binitiwan ni Riley ang hose. Ang sisi sa loob niya ay nawala at ang lumabas ay isang natural na pagmamalasakit. Lumuhod siya para maging kapantay ng bata. "Ilve, tahan na. Anong nangyari? Nasaan si mama mo?" malambing niyang tanong. "Mama. Mama ni." Patuloy na iyak ng bata. Pumitas si Riley ng isang namumukadkad na pulang gumamela. Inabot niya ito sa bata. "Tingnan mo, ang ganda. Para sa'yo. Huwag ka nang umiyak ha. Hahanapin natin si mama. Pangako." Tumingala ang bata, ang mga mata ay puno pa ng luha. Kinuha nito ang bulaklak. Dahan-dahan, ang mga hikbi ay naging maliliit na singhot na lang. Hinawakan ni Riley ang maliit nitong kamay. "Halika, lakad tayo." Siguradong malapit lang siya. Sa di kalayuan, nakasandal sa isang puno ng niyog ay si Samson. Papunta sana siya sa reception nang mapansin niya ang eksena. Huminto siya, nanatili sa anino at nagmasid. Inaasahan niyang makakita ng pagkainis o pagwawalang bahala mula kay Lai. Inaasahan niyang ituturo lang nito ang bata sa guard. Ngunit ang nakita niya ay iba. Nakita niya ang pagluhod nila sa buhanginan, hindi alintana ang dumi sa kanyang uniforme. Narinig niya ang lambing sa boses nito, isang tono na hindi niya akalaing kayang gawin nito. Nakita niya ang pasensya sa mga mata nito habang pinapatahan ang isang batang hindi niya kaano-ano. At sa gitna ng kanyang pagmamasid, isang bagay ang nangyari na ikinagulat niya mismo. Sumilay sa kanyang mga labi ang isang ngiti. Hindi ito malaki, hindi ito masaya, kundi isang maliit, halos hindi mahahalata, na pagkurba ng bibig. Isang reaksyon na hindi dumaan sa kanyang utak. Isang kusa at hindi mapigilang tugon sa eksenang nasasaksihan niya. Para itong isang dayuhang damdamin na bigla na lang sumulpot sa sarili niyang mukha. Agad niyang iwinaksi iyon at bumalik sa dati ang kanyang seryosong ekspresyon na para bang sinasaway ang sarili sa isang saglit na kahinaan. "Ano iyon?" tanong niya sa sarili, bahagyang nayayamot. "Huwag kang maging hangal, Samson." Sakto namang dumating ang isang babaeng humahangos, ang mukha ay puno ng pag-aalala. "Anak! Janine!" "Naku, salamat sa Diyos." Tumakbo ang bata papunta sa ina nito. Niyakap ng babae ang anak ng mahigpit bago bumaling kay Riley. "Naku, miss, maraming salamat. Kanina ko pa siya hinahanap, nagpanik na ako." "Walang anuman po, ma'am," sagot ni Riley, tumatayo at pinapagpag ang buhangin sa kanyang palda. "Mabuti po at nakita niyo na siya." Umalis na ang mag-ina, pero naiwan si Samson sa kanyang kinatatayuan, nakatago pa rin sa anino ng puno.
Hindi niya maalis ang tingin kay Riley kay Lai. Pinanood niya itong pulutin muli ang host at magpatuloy sa pagdidilig na para bang walang espesyal na nangyari. Pero para kay Samson may nagbago. Ang babaeng ito, na pinaghihinalaan niyang isang tusong espiya, ay nagpakita ng isang panig na hindi niya inaasahan. Isang panig na malambing, maalaga at totoo. Ang kanyang teorya ay nagsimulang magkaroon ng lamat. Ang kanyang galit ay nagsimulang mabahira ng pagtataka. Sino ba talaga ang babaeng ito? Isang demonyong nagpapanggap na anghel, o isang anghel na napadpad sa kanyang personal na impyerno? Mas lalo siyang naguluhan. At ang intriga, na mas matindi pa kaysa sa kanyang hinala, ay nagsimulang kumapit sa kanyang isipan, ayaw na siyang pakawalan. Ang insidente sa batang naligaw ay naging isang di nakikitang pader sa pagitan ni Samson at ng kanyang matibay na hinala. Gumuho ito ng bahagya, at sa mga siwang, nagsimulang sumilip ang isang bagay na mas komplikado pa sa intriga, ang pagdududa sa sarili niyang paghusga. Ang babaeng kaya niyang akusahan ng paninira sa umaga ay siya ring babaeng nakita niyang nag-aalaga sa isang bata pagsapit ng hapon. Ang dalawang imahe ay hindi magkatugma. Ang Lai na matapang at palaban ay hindi kapareho ng Lai na malambing at maalaga. At dahil sa pagkalitong iyon, dahan-dahang nagbago ang pakikitungo ni Samson. Hindi na niya ito hayagang inuutusan na gawin ang mga pinakamabibigat na trabaho. Ang listahan ng mga gawain ay naging mas makatwiran. May mga umaga na nadadatnan na lang ni Riley na maayos na ang motor ng tubig. May mga araw na may ibang inuutusan si Samson para magbuhat ng mga mabibigat na gamit. Hindi ito biglaan. Paunti-unti lang, halos hindi kapansin-pansin, pero para kay Riley na sanay na sa pang-aapi, ang bawat maliit na pagbabago ay isang malaking bagay. Ramdam niya ang pagbabago sa mga titig nito. Dati ang mga iyon ay matalas, mapanuri at puno ng akusasyon. Ngayon, may halong pagtatanong. May mga pagkakataong nahuhuli niya itong nakatingin sa kanya mula sa malayo habang siya ay nagwawalis o nag-aayos ng mga halaman. At kapag nagtama ang kanilang mga mata, hindi na ito ang unang umiiwas. Mananatili itong nakatitig ng ilang segundo na para bang sinusubukang basahin hindi lang ang kanyang isip, kundi ang kanyang kaluluwa. Ang mga sandaling iyon ang nagdudulot ng isang kakaibang kilabot kay Riley. Hindi takot, kundi kilig. Isang munting kuryente na gumagapang sa kanyang batok, isang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. At kasabay ng kilig na iyon ay ang isang mas mabigat na damdamin, ang guilt. Ang pagkakasala. Dahil ang bawat mabuting titig, ang bawat maliit na pagbabago sa pakikitungo ni Samson, ay nakabase sa isang kasinungalingan. Nakabase ito sa pagkatao ni Lai, isang babaeng hindi naman talaga umiiral. At habang tumatagal, lalong bumibigat ang kasinungalingang iyon sa kanyang dibdib. Para siyang nagtatayo ng isang magandang bahay na gawa sa buhangin, alam niyang sa isang hampas lang ng alon ng katotohanan, guguho ang lahat. Isang gabing tahimik at halos walang bisita sa resort, natagpuan ni Riley si Samson na mag-isang nakaupo sa isang silya sa tabing dagat, sa harap ng isang maliit na bonfire na siya mismo ang gumawa. May isang bote ng brandy sa tabi niya, halos kalahati na ang laman. Ang liwanag mula sa apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha, nagpapakita ng mga anino na nagpapalalim pa sa lungkot sa kanyang mga mata. Nakatingin ito sa dagat na para bang doon matatagpuan ang lahat ng sagot sa mga tanong na bumabagabag sa kanya. Nag-aalangan si Riley na lumapit. Parte ng utak niya ang nagsasabing huwag makialam, na manatili sa kanyang lugar bilang isang kasambahay. Ngunit may isang puwersa sa loob niya na humihila sa kanya palapit dito. Ang Samson na nakikita niya ngayon ay hindi ang supladong amo na nagpaparusa sa kanya sa sikat ng araw. Ito ay isang lalaking mukhang nalulunod sa sarili niyang mga problema, isang kaluluwang sugatan na nag-iisa sa dilim. Bumalik siya sa kusina. Sa ilalim ng nagtatakang tingin ni Manang LV, nag-init siya ng natirang sinigang na baboy mula sa hapunan at nag-ihaw ng ilang pirasong manok. Inilagay niya ang mga ito sa isang tray, kasama ang isang plato ng kanin at isang baso ng tubig. Dala ang tray, dahan-dahan siyang lumapit sa tabing dagat. Ang tunog ng alon ang tanging ingay na bumabasag sa katahimikan. Huminto siya sa likuran ni Samson. "Sir," mahina niyang tawag. Lumingon ito, bahagyang nagulat. Ang mga mata nito ay medyo mapungay na dahil sa alak. "Anong ginagawa mo rito?" "Nakita ko po kayong mag-isa," sagot ni Riley, ang boses ay mahina, halos pabulong.
Hindi po magandang uminom ng walang laman ang tiyan. Nagdala po ako ng pagkain. Hindi siya sumagot. Tiningnan lang niya ang tray na dala-dala ni Riley, ang mainit na sinigang na umuusok pa, ang bagong ihaw na manok, ang kanin. Mga simpleng pagkain. Pagkaing pampamilya. Isang bagay na matagal na niyang hindi natitikman ng may kasama. Ibinaba ni Riley ang tray sa isang maliit na mesang kawayan sa tabi nito. Kumuha siya ng isa pang silya at umupo sa di kalayuan, sapat lang ang distansya, para hindi maging intrisibo pero sapat na rin para iparamdam na hindi ito nag-iisa. Hindi kita inutusan, sabi ni Samson, ang boses ay magaspang pa rin, pero wala na ang dating talas. Kusa ko po itong ginawa, simpleng sagot ni Riley. Katahimikan. Tanging ang lagitik ng apoy at ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan ang maririnig. Pinanood ni Riley ang profile ni Samson habang nakatingin ito sa apoy. Ang matigas na panga, ang mga mata na tila may tinititigang mas malayo pa sa kadiliman ng dagat. Umupo ka, sabi nito pagkaraan ng ilang sandali, hindi pa rin nakatingin sa kanya. Samahan mo ko. Sumunod si Riley. Inilapit niya ng kaunti ang kanyang silya. Kinuha ni Samson ang bote ng brandy at nagsalin sa kanyang baso. Inalok siya nito, pero umiling lang siya. Kumain na po kayo, sir, sabi niya. Lalamig po yan. Kinuha ni Samson ang kutsara at dahan-dahang humigop sa sabaw ng sinigang. Napapikit ito. Isang simpleng reaksyon, pero para kay Riley, nagsasabi iyon ng napakaraming bagay. Ang asim kilig ng sabaw ay tila gumising sa isang bahagi niyang matagal nang natutulog. Masarap, sabi nito, halos pabulong. At pagkatapos noon, nagsimula siyang kumain. Tahimik lang. Walang imikan. At sa katahimikang iyon, mas naging komportable si Riley kaysa sa alinmang business dinner na napuntahan niya. Nang maubos nito ang pagkain at makainom pa ng ilang lagok ng alak, nagsimula itong magsalita. Ang alak, ang gabi, at marahil ang hindi maipaliwanag na presensya ni Riley, ay nagbukas ng isang pinto sa kanyang puso na matagal na niyang isinara. Alam mo ba kung bakit ako nagkakaganito? Bigla niyang tanong, ang tingin ay nasa apoy pa rin. Itong resort ito ang buhay ko. Ito ang buhay ng mga magulang ko. Ipinundar nila to mula sa wala. Pawis at dugo. Hindi umimik si Riley. Nakinig lang siya, buong puso, buong atensyon. Pero unti-unti, kinakain kami ng mga utang. Ang mga turista, mas gusto na ang mga malalaking hotel, yung may mga infinity pool at kung ano-anong pakulo. Ang Villa del Oro naluluman na. At ako wala akong magawa. May pait sa kanyang boses. Isang pait na ngayon lang narinig ni Riley. Ang yabang at galit na ipinapakita nito sa araw ay balatayo lang pala para sa isang malalim na takot at kawalan ng pag-asa. At ang mga tao sa paligid mo, patuloy niya, akala mo kakampi mo, pero sila pa ang unang tatalikod sa'yo kapag wala ka nang maibigay. Bigla itong lumingon sa kanya, at sa unang pagkakataon, direktang tumama ang mga mata nito sa kanya, walang harang, walang pag-aalinlangan. Alam mo ba iniwan ako para sa mayaman? Ang mga salitang iyon ay tumusok sa puso ni Riley. Hindi dahil sa kwento, kundi dahil sa sakit na nakita niya sa mga mata ni Samson. Isang sariwang sugat. Ang babaeng akala ko pakakasalan ko ang kasosyo ko, sana sa lahat ng pangarap ko rito ipinagpalit ako. Ipinagpalit niya ang islang to para sa isang kondo sa Keys at isang European car. Ganon lang kadali. Dahil daw yun ang practical. Dahil pagod na siyang maghintay na umasenso itong resort. Pagod na siyang maging mahirap. Napahinga ng malalim si Riley. Naramdaman niya ang bigat ng bawat salita. Naintindihan niya na ngayon kung saan nanggagaling ang galit nito sa mundo, ang hinala nito sa mga tao, ang takot nitong magtiwala. At ang bigat ng kasalanan ay biglang dumoble sa kanyang dibdib. Dahil siya, si Riley Laksa, ay isang mayaman. Siya ang uri ng tao na kinamumuhian nito. Siya ang eksaktong larawan ng dahilan kung bakit nasasaktan ang lalaking nasa harap niya. At ang ginagawa niya ngayon, ang pagpapanggap, ay isang uri rin ng panloloko. Hindi niya namalayan, ang kamay niya ay kusa ng gumalaw. Dahan-dahan, inabot niya ang kamay ni Samson na nakapatong sa armrest ng silya. Isang simpleng pagdampi lang ng kanyang mga daliri sa ibabaw ng kamay nito, isang kamay na magaspang sa pagtatrabaho, mas malaki at mas kayumanggi kaysa sa kanya. Natigilan si Samson. Nanigas ang kanyang katawan.
Dahan-dahan niyang ibinaba ang tingin mula sa apoy, sa kamay nilang magkadikit, at pagkatapos ay sa mukha ni Riley. Inaasahan niyang makakita ng awa sa mga mata nito. Awa, ang emosyong pinakakinasusuklaman niya. Ngunit hindi iyon ang nakita niya. Sa liwanag ng apoy, nakita niya sa mga mata ni Lai ang isang bagay na mas malalim. Hindi awa. Hindi panghusga. Nakita niya ang isang klase ng pag-intindi, isang katahimikan na tila nagsasabing, naiintindihan ko ang sakit mo. Isang bagay na hindi pa niya nakikita sa kahit kaninong mata noon pa man. Para kay Riley, ang bawat segundo na magkadikit ang kanilang mga kamay ay isang matamis na parusa. Ang init mula sa balat nito ay gumagapang sa kanyang buong katawan, nagpapadala ng kuryenteng hindi niya pa naramdaman. Isang delikadong kilig. Ngunit kasabay nito, ang bawat pintig ng kanyang puso ay isang sigaw ng kisinungaling. Hinawakan niya ng mas mahigpit ang kamay nito. Hindi lahat ng tao, ganoon, halos pabulong niyang sabi. May mga taong marunong manatili. Hindi bumitaw si Samson. Sa halip, ang kamay nito ang dahan-dahang umikot para salubungin ang palad niya. Ang magaspang niyang mga daliri ay isinara sa paligid ng malambot niyang kamay. Isang simpleng gesture, pero ang kahulugan ay napakalalim. Isang pagtanggap. Isang pagtitiwala. Nagtagal sila sa ganoong posisyon. Ang mga mata nila ay hindi bumibitaw sa isa't isa. Ang apoy ay lumilikha ng mga aninong sumasayaw sa kanilang mga mukha, at ang buong mundo ay tila naglaho. Sila na lang dalawa, sa ilalim ng mga bituin, sa tabi ng dagat, hawak ang kamay ng isa't isa. Para kay Samson, ang babaeng nasa harap niya ay isang misteryo. Isang simpleng kasambahay na may kakayahang pakalmahin ang bagyo sa loob niya sa isang hawak lang. Para kay Riley, ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang supladong amo. Ito ay isang lalaking may mabuting puso na nasugatan lang ng malalim. Isang lalaking nagsisimula na niyang gustuhin. At sa gitna ng umuusbong na damdamin, ang kanyang kasinungalingan ay naging isang tinik na lalong bumaon sa kanyang puso. Dahil sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, natakot siyang baka ang lalaking ito, kapag nalaman ang totoo, ay ang magiging unang bibitaw sa kanya. Ang gabing iyon sa tabi ng apoy ay nag-iwan ng isang hindi mapangalanang pagbabago sa pagitan ni Riley at Samson. Ang dating namamagitan sa kanilang hangin na puno ng hinala at tensyon ay napalitan ng isang kuryenteng maihalong hiya, pag-asa, at isang hindi maipaliwanag na paglalapit. Hindi na sila nag-uusap tungkol sa nangyari, ngunit ramdam nila ito sa bawat nakaunatingin, sa bawat aksidenteng pagdadaiti ng kanilang mga braso sa makipot na pasilyo, sa bawat pagtigil ng mundo sa loob ng ilang segundo kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Para kay Riley, ang bawat araw ay isang matamis na agonya. Ang kilig na nararamdaman niya sa tuwing ingitian siya ni Samson, isang tunay na ngiti ngayon, hindi na pilit, ay agad sinusundan ng matinding guilt. Nahuhulog na siya, hindi, nahulog na talaga siya sa lalaking ito. Ngunit ang pagkahulog na iyon ay nakasabit sa isang napakanipis na sinulid ng kasinungalingan na anumang oras ay maaaring mapatid. Isang linggo pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa tabing dagat, isang malakas na bagyo ang tumama sa rehiyon. Ang Isla Monreal ay direktang tinamaan. Ang langit ay naging itim, ang hangin ay sumisipol na parang isang halimaw, at ang ulan ay bumubuhos na parang mga balde-baldeng tubig na ibinabato mula sa kalangitan. Walang biyahe ng lansa. Ang lahat ng bisita ay natigil sa kani-kanilang mga kubo. Ang buong isla ay tila humiwalay sa mundo. Maghapon, abala sina Samson at ang kanyang mga tauhan sa pag-aasikaso ng resort. Sinisigurong ligtas ang mga bisita, tinitingnan ang mga posibleng pinsala, at pinapanatiling kalmado ang lahat. Si Riley ay abala rin, tumutulong sa kusina, nagdadala ng pagkain sa mga kubo, at nag-aalok ng tulong kung saan kinakailangan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang panibagong Samson, isang leader. Isang taong, sa kabila ng sariling mga problema, ay inuuna ang kapakanan ng iba. At lalo siyang humanga dito. Kinagabihan, sa kasagsagan ng pinakamalakas na ulan at hangin, biglang namatay ang lahat ng ilaw. Nawalan ng kuryente ang buong isla. Nagkaroon ng sandaling pagpanik, ngunit mabilis na kumilos si Samson. Manang LV, mga kandila at flashlight, bilis. Ibigay sa lahat ng kwarto ng bisita. Lai, tulungan mo ako. Sa dilim, ginabayan sila ng liwanag mula sa mga cellphone at emergency light. Habang inaabutan ni Riley ng mga kandila ang mga bisita,
nakita niya si Samson na basang-basa sa ulan, inaayos ang isang bintana na pilit binubuksan ng malakas na hangin. Nang matapos ito at pumasok sa loob ng main hall, nakita ni Riley na nanginginig ito sa ginaw. "Sir, basang-basa po kayo," sabi ni Riley, ang pag-aalala ay malinaw sa kanyang boses. "Magpalit po kayo ng damit, baka magkasakit kayo." "Mamaya na. Marami pang kailangang ayusin," sagot nito, ngunit isang malakas na pag-ubo ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Hindi na nakinig si Riley. Kumuha siya ng isang makapal at tuyong tuwalya mula sa linen closet at walang sabi-sabing ipinatong ito sa balikat ni Samson. "Magpalit na po kayo. Ako na po ang bahala rito." Natigilan si Samson sa ginawa nito. Tinitigan niya si Riley at sa liwanag ng kandila, nakita niya ang hindi maikakailang pag-aalala sa mukha nito. Tumango ito at nagtungo sa kanyang kwarto na nasa likod lang ng opisina. Makalipas ang isang oras, nang medyo huminahon na ang sitwasyon at ang lahat ng bisita ay nasa kani-kanilang mga silid na, naisipan ni Riley na dalhan si Samson ng mainit na sabaw. Kumatok siya sa pinto ng kwarto nito pero walang sumasagot. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bahagyang nakabukas iyon. "Sir, okay lang po kayo?" Ang tanging liwanag sa loob ay mula sa isang kandila sa tabi ng kama. Nakita niya si Samson na nakahiga, nakakumot, ngunit malalim at mabigat ang paghinga. Nilapitan niya ito at idinampi ang kanyang palad sa noo nito. Napakainit. Nilalagnat ito ng mataas. Ang lahat ng pag-aalinlangan ni Riley ay naglaho. Ang tanging natira ay ang purong pagnanais na alagaan ito. Pumasok siya sa maliit na banyo ng kwarto, nagbasa ng isang bimpo, at maingat na ipinatong iyon sa noo ni Samson. Nagmulat ito ng mata. Ang mga iyon ay mapungay at pagod. Levey, nilalagnat po kayo. Magpahinga lang po kayo, malambing niyang sabi. Ang kulit mo, sabi nito, ang boses ay mahina at paos, pero may bahid ng ngiti. Sinabi ko nang okay lang ako. Hindi po kayo okay, sagot ni Riley, pinupunasan ang pawis sa mukha nito. Kailangan niyo pong magpagaling. Hinawakan ni Samson ang kamay ni Riley na nakapatong sa kanyang noo. Ang init ng kanyang balat ay tumago sa kanya. Bakit ganito? Tanong nito, halos pabulong. Sa lahat ng gulo sa isip ko, sa lahat ng problema. Bakit ikaw lang ang naiintindihan ko? Ang tanong na iyon ay parang isang feltsang tumama sa puso ni Riley. Ang bigat ng kanyang kasinungalingan ay halos magpaguho sa kanya. Gusto niyang umamin. Gusto niyang sabihin ang lahat. Ngunit ang takot na mawala ang sandaling ito, na mawala ang tiwalang nakikita niya sa mga mata nito, ay mas nanaig. Dahan-dahang itinaas ni Samson ang kanyang kamay at hinaplos ang pisngi ni Riley. Ang magaspang niyang mga daliri ay nag-iwan ng isang nag-aapoy na landas sa balat niya. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang kumapal. Ang tunog ng ulan sa labas, ang sayaw ng liwanag ng kandila, ang bawat paghinga nila, lahat ay tila nag-aambag sa isang hindi maiiwasang sandali. Lady. Bulong nitong muli. At dahan-dahan, inangat nito ang kanyang ulo mula sa unan. Si Riley, na parang na magneto, ay yumuko. Nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik. Maikli lang, ngunit puno ng lahat ng hindi nila masabi. Mayroon itong init ng lagnat, alat ng luha na hindi pumatak, at tamis ng isang damdaming matagal ng kinikimkim. Para kay Riley, iyon ang pinakatotoong sandali ng kanyang buhay. At iyon din ang pinakamalaking kasinungalingan. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakatitig lang sila sa isa't isa, parehong hinihingal. Ang katahimikan ay puno ng mga salita. Puno ng mga pangako. Kailangan ko nang kumuha ng gamot mo, sabi ni Riley, biglang nahiya at mabilis na tumayo. Babalik ako agad. Habang naglalakad siya palabas ng kwarto, ang puso niya ay naghahalo-halo sa saya at sakit. Hindi niya napansin ang cellphone na naiwan niya sa ibabaw ng isang maliit na mesa malapit sa pinto. Nang makalabas siya, naiwan si Samson na nakahiga, ang mga daliri ay dumadampi sa sariling labi, na para bang hindi makapaniwala sa nangyari. Isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Sa gitna ng bagyo at lagnat, nakahanap siya ng isang bagay na mas malakas pa sa mga iyon. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa mesa. Umilaw ang screen. Dahil sa dilim, kitang-kita ang mensahe sa preview screen. Mula sa numerong nakasave bilang key attorney. De Leon.
Really, the board is asking for an update. Kailan mo balak tapusin ang observation mo kay M. Alano? We need to proceed. Ang mga salita ay tumama kay Samson na parang isang kidlat. Mas malakas pa sa kulog sa labas. Really? Observation. M. Alano. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa pagkakahiga. Ang lagnat ay tila biglang nawala, napalitan ng isang nakakapasong lamig. Ang init ng halik sa kanyang mga labi ay napalitan ng lasa ng lason. Tumayo siya, nanginginig, hindi dahil sa sakit, kundi sa galit. Isang galit na mas matindi pa sa lahat ng naramdaman niya dati. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sapat lang para sumilip sa siwang. Sa di kalayuan, sa ilalim ng isang emergency light, nakita niya si Leigh, o Riley, na may kausap sa sarili nitong cellphone. Hindi niya marinig ang lahat, ngunit sapat na ang mga salitang nahagip niya. Yes, attorney. I understand. Malapit na. Konting panahon na lang. Yes, tapos na ang observation. I'll report soon. Ang bawat salita ay isang pako na ibinabaon sa kanyang puso. Ang lahat ng pagdududa niya ay bumalik, 10 beses na mas matindi. Ang lahat ng hinala niya ay tama pala. Hindi lang siya espiya. Isa siyang manloloko. Isang mapaglarong babae na ginawa siyang isang eksperimento. Isang tanga. Ang babaeng kahahalik lang sa kanya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga kahinaan, ang babaeng nagsimula ng maging liwanag sa kanyang madilim na mundo ay isang malaking kasinungalingan. Napasandal si Samson sa pader sa likod ng pinto, ang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit, ang mga ugat sa kanyang lieg ay lumitaw. Ang sakit ng lagnat ay wala-wala kumpara sa sakit ng kataksilan na nararamdaman niya ngayon. Ang gulat ay mabilis na naging purong galit. Isang galit na naghahanap ng paglalabasan. At sa pagbabalik ni Riley, dala ang gamot at isang basong tubig na may ngiti sa mga labi, hindi niya alam na papasok siya hindi sa isang silid ng pag-aalaga, kundi sa isang kulungan kung saan naghihintay ang isang hukom na handa nang ibigay ang kanyang hatol. Ang ngiti sa mga labi ni Riley ay hindi pa man kumukupas nang buksan niya ang pinto ng kwarto ni Samson. Dala niya ang gamot at isang baso ng tubig, ang puso niya ay magaan at puno ng isang bagong tuklas na pag-asa. Ang halik na iyon, para sa kanya, ay isang pangako. Isang simula. Ngunit ang bumungad sa kanya ay hindi ang lalaking mailagnat na iniwan niya. Nakatayo si Samson sa gitna ng silid, hindi na nakahiga. Nakabihis na ito ng tuyong t-shirt at shorts. Ang lagnat sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang nag-aapoy na galit na mas nakakatakot pa kaysa sa bagyo sa labas. Ang liwanag mula sa kandila ay lumilikha ng mga gumagalaw na anino sa kanyang mukha, na nagbibigay diin sa tigas ng kanyang panga at sa dilim ng kanyang ekspresyon. Sir, nag-aalangang tanong ni Riley, dahan-dahang ibinababa ang tray sa mesa. Okay na po ba kayo? Ito na po ang gamot. Hindi ito sumagot. Sa halip, ang mga mata nito ay matalim na nakatitig sa kanya, na para bang gusto siyang tunawin sa kinatatayuan niya. Ang katahimikan ay mabigat, puno ng paratang, at dahan-dahang pinatay nito ang saya sa puso ni Riley. May mali. Isang malaking pagkakamali. Ano po ng problema? Tanong niyang muli, ang boses ay nanginginig na. Dahan-dahang naglakad si Samson palapit sa kanya, bawat hakbang ay may bigat, bawat hakbang ay parang isang dagundong ng kulog sa loob ng silid. Huminto ito sa mismong tapat niya, ang tangkad nito ay nangingibabaw, ang galit nito ay halos isang pisikal na puwersa na tumutulak sa kanya paatras. Magkano? Ang tanong ay malamig at matalas. Po, nalilitong sagot ni Riley. Magkano ang ibinayad sa iyo? Pag-uulit ni Samson, ang boses ay mababa at puno ng pagkasuklam. Magkano ang halaga ng pagpapanggap mo? Ang pagiging kasambahay? Ang pag-aalaga sa akin? Ang halik? Ang bawat salita ay isang sampal. Napaurong si Riley, ang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang pagkalito ay napalitan ng takot. Alam na niya. Paano? Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag mo na akong lokohin, isang malakas na sigaw ang kumawala mula kay Samson, kasabay ng paghampas niya ng kanyang kamao sa pader, isang pulgada lang mula sa ulo ni Riley. Napapikit siya sa takot. Tapos na ang laro. Tapos na ang observation mo, hindi ba? Iminulat ni Riley ang kanyang mga mata. Puno na iyon ng luha. Nakita niya ang kanyang cellphone sa kamay ni Samson.
Ang screen ay nakailaw pa. Samson, magpapaliwanag ako. Anong ipapaliwanag mo? Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang lalamunan. Naginawa mo akong tanga. Naginamit mo ang resort ko, ang mga problema ko, para sa kung anuman ang marumi mong pakay. Para kang isang siyentipiko na nag-obserba ng isang daga sa laboratorio. At ako ang daga, tama? Hindi. Hindi ganon, umiiyak na sabi ni Riley. Hinawakan niya ang braso nito. Pakinggan mo muna ako, please di. Marahas na iwinaksi ni Samson ang kanyang kamay. Huwag mo akong hawakan. Bawat paghawak mo, bawat salita mo, kasinungalingan. Ang pangalan mo, kasinungalingan. Ang pagkatao mo, kasinungalingan. Biglang bumukas ang pinto. Si Manang LV at ilan pang staff na naalarma sa sigaw ay sumilip. Nakita nila ang tensyon, ang luha sa mata nila at ang itsura ng isang demonyo sa mukha ng kanilang amo. Sir Samson, ano pong nangyayari? Tanong ni Manang LV. Hindi sila pinansin ni Samson. Ang buong atensyon niya ay nakatuon kay Riley na parang isang hayop na kanyang sinukol. Sabihin mo sa kanila, utos ni Samson, ang boses ay puno ng lason. Sabihin mo sa kanila kung sino ka talaga. Hindi ka sila isang kawawang probinsyana. Sino ka? Ha? Sino ka, really? Ang pagbanggit sa kanyang tunay na pangalan ay isang kumpirmasyon. Ang sikreto ay nabunyag na sa pinakamasamang paraan. Ginawa mo akong tanga, lai o dapat ba, really, tanong niya, idiniin ang bawat pantig ng kanyang pangalan. Ikaw, na isang anak mayamang mapaglaro, nag-abala ka pang pumunta dito para paglaruan ang buhay ng isang mahirap na tulad ko. Anong gusto mong makita? Paano kami naghihirap? Paano kami nabibigo? Masaya ka na ba? Nakakuha ka na ba ng magandang report para sa mga boss mo? Ang akusasyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang tingin ng mga dating kakampi niya, sina Manang LV at ang iba pa, ay napalitan na ng pagkalito at pagkadismaya. Hindi totoo yan, hikbi ni Riley. Sa sobrang desperasyon, lumuhod siya sa sahig. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Samson. Ito na lang ang natitirang paraan niya. Ang pagpapakumbaba. Samson, patawarin mo ako. Mali ako sa hindi pagsasabi ng totoo, pero ang naramdaman ko para sa'yo totoo yon. Tumingin si Samson sa babaeng nakaluhod sa kanyang paanan. Ang dating sihi, ang tagapagmana, ngayon ay isang kaawa-awang nilalang na nagmamakaawa. Ngunit wala siyang naramdamang awa. Ang nakita lang niya ay isa pa ring pag-arte. Isang mas desperadong pagtatangka na linlangin siya. Pagmamahal. Tumaas ang kilay niya, ang labi ay umarko sa isang mapanuyang ngiti. Ang pagmamahal ng isang tulad mo. Magkano ang presyo niyan? Katumbas ba ng resort na to? O ng buong isla? Itinayo niya si Riley sa pamamagitan ng marahas na paghila sa braso nito. Umalis ka. Samson, please tea. Sinabi kong umalis ka, sigaw niya. Kinuha niya ang baso ng tubig mula sa tray at ibinato ito sa pader. Ang tunog ng nabasag na salamin ay sumabay sa pagbasag ng puso ni Riley. Ayokong makita ang pagmumukha mo dito. Kuhanin mo ang mga gamit mo at umalis ka sa isla ko. Ngayon din. Binitawan niya ito ng marahas. Napasubsob si Riley sa sahig, sa gitna ng mga bubog at ng basang sahig. Doon, sa harap ng mga taong nagsimula na niyang ituring na pamilya, gumuho ang buong mundo niya. Ang pagmamahal na akala niya ay nagsisimula pa lang ay tinapon na parang basura sa buhanginan. Walang nagsalita. Walang tumulong sa kanya. Ang lahat ay nakatingin lang, saksi sa kanyang kahihiyan. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang pisngi. Wala nang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Alam niyang tapos na ang lahat. Tiningnan niya si Samson sa huling pagkakataon. Ang lalaking minahal niya ay nakatayo doon, ang mukha ay isang maskara ng galit at sakit, ang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Tumalikod si Riley at naglakad palabas ng silid. Naglakad siya sa gitna ng mga taong nakatingin sa kanya, ang mga tingin nila ay mga karayom na tumutusok sa kanyang likod. Nagtungo siya sa staff quarters, kinuha ang kanyang lumang backpack, at naglakad palabas ng Villa del Oro. Ang bagyo ay hindi pa rin tumitila. Ang malakas na hangin at ulan ay sumalubong sa kanya, na para bang nakikidalamhati sa kanyang kabiguan.
Naglakad siya sa dalampasigan, patungo sa maliit na pantalan. Bawat hakbang ay mabigat. Bawat patak ng ulan sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang lamig ay tumatagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit wala itong panama sa lamig na nararamdaman niya sa kanyang puso. Nang gabing iyon, sa gitna ng rumaragasang bagyo, umalis si Riley sa Isla Monreal. Walang lansa na bumibiyahe, ngunit nagbayad siya ng malaki sa isang mangingisda para itawid siya pabalik sa mainland. Sa pag-alis ng maliit na bangka mula sa isla, tiningnan niya ang papaliit na ilaw mula sa Villa del Oro. Ang sakit. Iyon lang ang nararamdaman niya. Isang sakit na mas matindi pa sa anumang sakit na naranasan niya. Bumalik siya sa Maynila, hindi bilang isang matagumpay na sihi, na natapos ang kanyang misyon, kundi bilang isang babaeng durog ang puso, dala ang isang pagsisisi na habang buhay niyang dadalhin. At ang masakit na katotohanan na ang pag-ibig na naramdaman niya ay totoo, ngunit itinayo sa pundasyon ng isang kasinungalingan na siya mismo ang lumikha. Ang pagbabalik ni Riley sa Maynila ay kasabay ng paghupa ng bagyo sa labas, ngunit sa loob niya, ang unos ay mas lalo pang lumakas. Ang kanyang penthouse, na dati simbolo ng kanyang tagumpay at kapangyarihan, ay naging isang malamig at malawak na kulungan. Ang bawat sulok ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang kabiguan. Ang mamahaling kama ay hindi makapagbigay ng ginhawa. Ang tanawin ng syudad mula sa kanyang bintana ay hindi na nakakamangha. Ang lahat ay nawalan ng kulay. Lumipas ang isang linggo na para siyang multo sa sarili niyang bahay. Hindi siya pumasok sa opisina. Hindi niya sinasagot ang mga tawag. Ang tanging kasama niya ay ang paulit-ulit na alaala ng galit sa mga mata ni Samson, ang tunog ng nabasag na salamin, at ang sakit ng mga salitang ibinato nito sa kanya. Ang sakit ay naging isang pisikal na bagay, isang bigat sa kanyang dibdib na nagpapahirap sa kanyang paghinga. Isang hapon, habang nakatulala lang siya sa bintana, dumating si Attorney De Leon. Hindi na ito nagpaalam, dire-diretso itong pumasok, dala ang pag-aalala sa kanyang mukha. Riley, ano bang nangyayari sa'yo? The board is going crazy. Hindi ka raw mahagilap, sabi nito, ang boses ay maihalong pagsaway at pag-unawa. Hindi lumingon si Riley. Wala na, attorney. Tapos na, sagot niya, ang boses ay walang buhay. I failed. Hindi ko na itutuloy ang kasal. Ibigay niyo na sa charity ang lahat. Wala na akong pakialam. Bumuntong hininga ang matandang abogado. Umupo ito sa isang silya sa tapat niya at ipinatong sa mesa ang isang lumang sobre na gawa sa makapal at medyo naninilaw na papel. Nakasara ito gamit ang isang wax seal na maisagisag ng pamilya Laksa. Bago mo gawin ang desisyon na iyan, gusto ng lolo mo na basahin mo muna ito, sabi ni Attorney De Leon. Ibinilin niya sa akin na ibigay ko lang sa iyo ito kapag tapos na ang isang buwan mong pananatili sa Isla Monreal, anuman ang maging resulta. Tiningnan ni Riley ang sulat. Nakasulat sa harap ang kanyang pangalan, gamit ang pamilyar na sulat kamay ng kanyang lolo Mateo. Ang mga letra ay matatag, puno ng karunungan at pagmamahal. Dahan-dahan niyang kinuha ang sobre. Ang mga daliri niya ay nanginginig. Nang maiwan siyang mag-isa, binuksan niya ang liham. Mahal kong apo, Riley. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay natapos mo na ang isang buwang paglalakbay mo. Alam kong sa mga sandaling ito, marahil ay puno ka ng tanong, galit, o di kaya isakit. Patawarin mo ang lolo sa ganitong paraan ng paggabay sa iyo. Ngunit ito lang ang alam kong paraan para maipakita sa iyo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o ituro ng business school. Marahil ay nagtataka ka kung bakit si Samson Alano. Bakit siya ang pinili ko para sa iyo? Ang sagot, iha, ay nagsimula matagal na, bago ka pa man ipanganak. Noong kabataan ko, bago ko pa man naitayo ang Laksa Holdings, naranasan ko ang halos mawala sa akin ang lahat. Nalugi ang maliit kong negosyo, niloko ako ng mga kasosyo, at halos wala na akong makain. Isang araw, sa gitna ng isang malakas na bagyo sa karagatan ng Monreal, tumaob ang sinasakyan kong bangka. Akala ko katapusan ko na. Ngunit may isang taong sumagip sa akin. Isang simpleng mangingisda na hindi nagdalawang isip na isugal ang sarili niyang buhay para iligtas ang isang estranghero. Ang pangalan niya ay Gregorio Alano, ang ama ni Samson. Dinala niya ako sa kanilang simpleng tahanan. Pinakain, binihisan, at inalagaan hanggang sa ako'y muling lumakas. Wala silang gaanong yaman pero ang puso nila ay puno ng kabutihan.
Tinanong ko siya kung paano ko siya mababayaran. Ang sabi niya, Mateo, hindi utang ang pagtulong. Pero kung gusto mo talaga, ipangako mo lang na kapag ikaw naman ang nasa itaas, huwag mong kalilimutang lumingon sa mga nasa ibaba. Ang utang na loob na iyon, really, ay hindi ko kailanman nabayaran ng sapat. Naging matalik kaming magkaibigan ni Gregorio. Nakita ko kung paano niya itinaguyod ang kanyang pamilya at ang maliit na resort na pangarap niya. Nakita ko kung paano niya pinalaki ang kanyang anak na si Samson, isang batang tahimik pero may mabuting puso, matatag ang mga prinsipyo, at minana ang kabutihan ng kanyang ama. Hindi ko ipinipilit ang kasal na ito dahil gusto kong kontrolin ang buhay mo. Ipinagkakatiwala kita sa kanya dahil alam kong mayaman ka nga sa pera, pero may isang klase ng yaman na hindi mo pa natutuklasan, ang yaman ng isang simpleng buhay, ang yaman ng katapatan, at ang yaman ng pag-ibig na hindi nasusukat sa materyal na bagay. At si Samson, sa kabila ng mga pagsubok na pinagdadaanan niya ngayon, alam kong taglay niya ang mga katangiang iyon. Nasugatan lang siya, iha. Nasaktan, tulad ng isang magandang perlas sa loob ng isang magaspang na kabibe. Ang misyon mo ay hindi para lang obserbahan siya. Ang misyon mo ay para makita mo ang sarili mo. Para matuklasan mo na ang tunay na lakas ay hindi nasa pag-upo sa tuktok ng isang korporasyon, kundi sa kakayahang magpakumbaba, umunawa, at magmahal ng walang hinihinging kapalit. Ano man ang naging resulta ng key observation mo, ano man ang desisyon mo ngayon, tandaan mo ito, ang pag-ibig ay hindi obligasyon. Ito ay pagpili. At ang tunay na pag-ibig ay hindi sumusuko dahil lang sa nasaktan ito. Bumabangon ito. Naghihilom. At nagiging mas matatag. Nagmamahal. Ang iyong lolo Mateo. Nang matapos basahin ni Riley ang sulat, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy, ngunit hindi na ito luha ng sakit at pagsisisi. Ito ay luha ng pag-unawa. Ng paghihilom. Ang lahat ng galit niya sa kanyang lolo ay naglaho, napalitan ng isang malalim na pasasalamat. Naintindihan niya na ngayon ang lahat. Hindi siya ipinain sa isang bitag. Binigyan siya ng isang mapa patungo hindi lang kay Samson, kundi patungo sa isang mas mabuting bersyon ng kanyang sarili. Ngunit nasira niya ang lahat. Sinira niya ang tiwala ni Samson. Ang sakit na idinulot niya ay mas malalim pa sa sugat na gusto sanang hilumin ng kanyang lolo. Tumingin siya sa bintana. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nag-iiwan ng mga kulay kahel at lila sa kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng isang linggo, isang bagong damdamin ang pumalit sa bigat sa kanyang dibdib, pag-asa. Tumayo siya, pinunasan ang kanyang mga luha, at kinuha ang kanyang telepono. Hindi para tawagan si Samson, alam niyang hindi pa ito ang tamang panahon. Tinawagan niya si Attorney De Leon. Attorney, sabi niya, ang boses ay matatag na ngayon, puno ng bagong determinasyon. Gusto kong mag-set up ng isang holding company. Isang anonymous one. At gusto kong mag-invest. Mag-invest? Saan? Nagtatakang tanong ng abogado. Sa isang maliit na resort sa Isla Monreal, sagot ni Riley. Hindi ko ipipilit ang sarili ko sa kanya. Pero hindi ko rin hahayaang mag-isa siyang lumubog. Kung hindi niya kayang tanggapin ang pagmamahal ko, tatanggapin niya ang tulong ko, kahit hindi niya alam na galing sa akin. Nagsimula ang isang bagong plano. Isang planong hindi na nakabatay sa pagpapanggap, kundi sa tunay na pagmamalasakit. Gamit ang kanyang koneksyon at talino sa negosyo, bumuo si Riley ng isang estratehiya. Nag-set up siya ng isang investment firm na nag-alok ng key rescue financing sa mga maliliit na hotel at resort na may potensyal. At ang una sa kanilang listahan ay ang Villa del Oro. Ilang linggo ang lumipas, isang sulat ang dumating sa opisina ni Samson. Isang alok mula sa isang hindi kilalang investment group sa Maynila. Isang alok na hindi lang magbabayad sa lahat ng kanyang utang, kundi magbibigay din ng pondo para sa kumpletong renobasyon at pag-upgrade ng Villa del Oro. Ang tanging kondisyon ay mananatili siyang namamahala at ang investor ay mananatiling anonymous. Para kay Samson, na halos isuko na ang lahat, ang sulat ay isang himala. Isang sagot sa kanyang mga dasal na hindi niya alam kung kanino magpapasalamat. Hindi niya alam na ang himalang iyon ay nagmula sa babaeng itinakwil niya. Ang babaeng, sa kabila ng lahat, ay piniling bumangon mula sa sakit para tulungan siyang bumangon mula sa kanyang kabiguan. 6 na buwan ang lumipas.
Ang Villa del Oro ay sumailalim sa isang milagrosong pagbabago. Ang mga lumang kubo ay nirenovate, pinatibay ngunit napanatili ang kanilang rustikong alindog. Isang bagong infinity pool ang itinayo na tila kumokonekta sa asul na dagat. Ang dating naluluging resort ay unti-unting bumabangon, dinarayo na ng mga bagong turista, at pinag-uusapan sa mga travel blog. Ang himalang dulot ng misteryosong investor ay nagbigay buhay muli sa isla. Si Samson Alano ay ibang tao na rin. Ang dating mabigat na anino sa kanyang mga mata ay napalitan ng liwanag. Ang dating nakakunot na noo ay madalas nang nakangiti habang kinakausap ang mga bisita at empleyado. Ang tagumpay ng resort ay nagbigay sa kanya ng bagong sigla. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang kulang. Isang espasyo sa kanyang puso na hindi kayang punan ng tagumpay o ng kahit anong yaman. Sa mga gabing tahimik, kapag mag-isa na lang siya sa tabing dagat, naaalala niya ang isang babaeng nagdala sa kanya ng mainit na sinigang. Naaalala niya ang lambot ng kamay nito, ang pag-aalala sa mga mata nito, ang halik sa gitna ng bagyo. Ang galit na naramdaman niya noon ay unti-unti nang humupa, napalitan ng isang malalim na panghihinayang. Naiintindihan na niya ngayon. Nagkamali ito sa paraan, ngunit ang emosyong nakita niya sa mga mata nito, ang pag-aalaga, ang pag-unawa, ang sakit ng itakwil niya ito, ay hindi maaaring maging kasinungalingan. Masyadong totoo ang mga iyon. At siya, sa sobrang sakit ng sarili niyang nakaraan, ay naging bulag. Hinusgahan niya ito base sa kasalanan ng iba. Sa wakas, nagpa siya ang misteryosong investment group na magdaos ng isang maliit na press conference sa Maynila para opisyal na ilunsad ang bagong Villa del Oro. Bilang manager at partner, kinakailangang dumalo si Samson para magpasalamat sa publiko at sa kanyang mga tagapagligtas. Kinakabahan siya, hindi dahil sa mga kamera o sa mga tanong ng media, kundi dahil sa wakas, makikilala na niya ang taong nagtiwala sa kanya noong panahong kahit siya ay hindi na nagtitiwala sa sarili niya. Ang press conference ay ginanap sa isang eleganteng function hall ng isang hotel sa Makati. Nakasuot si Samson ng isang simpleng barong, pakiramdam niya ay hindi siya kabilang sa mga taong nakasuit and tie. Habang naghihintay na tawagin sa entablado, ang mga mata niya ay palingalinga, hinahanap kung sino sa mga naroroon ang kanyang misteryosong benefactor. And now, to give a few words and to formally introduce our partner, let us all welcome the representative of Oro Capital Investments, anunsyo ng MC. Lahat ng atensyon ay napunta sa pinto sa gilid ng entablado. Bumukas ito. At mula roon, lumabas ang isang babae. Hindi siya nakasuot ng mamahaling gown. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida, ang buhok niya ay nakalugay lang, at ang makeup niya ay halos hindi kapansin-pansin. Ngunit para kay Samson, ang pagpasok niya ay nagpatigil sa pag-ikot ng mundo. Si Lay. Si Rayleigh. Ang puso niya ay tumigil sa pagtibok ng isang segundo, bago ito kumabog ng napakabilis. Ang babaeng 6 na buwan niyang pilit na kinakalimutan, ang babaeng laman ng kanyang mga panaginip at panghihinayang, ay nakatayo sa entablado, ilang metro lang ang layo sa kanya. Umakyat si Rayleigh sa podyum, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Inilibot niya ang kanyang tingin sa mga manonood, ngunit ang mga mata niya ay huminto at nanatili sa iisang tao lang, kay Samson. Sa mga mata niya, nakita ni Samson ang lahat, ang takot, ang pagsisisi, at ang isang pag-ibig na hindi kailanman nagbago. Magandang hapon po sa inyong lahat, simula ni Rayleigh, ang boses niya ay malinaw at matatag, sa kabila ng kabang nararamdaman. Ako po si Rayleigh Ilacsa, kinatawan ng Oro Capital. Narito po kami ngayon dahil naniniwala kami sa potensyal ng mga lokal na hiyas tulad ng Villa del Oro. At higit sa lahat, naniniwala kami sa taong nasa likod nito. Tumingin siya ulit kay Samson. Naniniwala kami sa dedikasyon at puso ni M. Samson Alano. Pagkatapos ng kanyang maikling talumpati at ng palakpakan, tinawag si Samson sa entablado. Naglakad siyang parang nasa panaginip. Tumayo siya sa tabi ni Rayleigh sa harap ng mga kamera. Ang pamilyar na amoy nito, ang presensya nito, lahat ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na alon. Nang matapos ang *A at habang abala ang lahat sa pagkukuha ng litrato, nagkaroon sila ng isang saglit na para lang sa kanilang dalawa. Rayleigh, sabi ni Samson, ang pangalan nito ay parang isang dasal sa kanyang mga labi. Samson, sagot niya, ang mga mata ay nagsisimula ng mamasa. Gusto kong humingi ng tawad.
Sa huling pagkakataon, walang halong pagkukunwari. Umiling si Samson. Ako ang dapat humingi ng tawad. Naging marahas ako. Naging makitid ang isip ko. Hindi kita pinakinggan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Riley. Naiintindihan ko kung bakit. At tinatanggap ko. Ang mahalaga, nakabangon ka. Ang Villa del Oro ay ligtas na. Huminga siya ng malalim, hinuhugot ang lahat ng natitirang lakas. Ang habilin ng lolo ko ay pakasalan kita. Pero ngayon, binabasag ko na ang habilin na iyon. Hindi na kita pipilitin. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito, ang kanyang puso ay nasa bawat salitang binibitawan niya. Kung hindi mo na ako gusto, kung hindi mo na ako kayang mahalin pagkatapos ng lahat ng panlolokong ginawa ko, aalis ako. Aalis ako sa buhay mo at sa kumpanyang ito ng tahimik. Pero dala-dala ko, Samson, ang pagmamahal ko para sa iyo. Iyon na. Ang huli niyang alas. Ang katotohanan. Ibinigay na niya rito ang kapangyarihang durugin siyang muli. Ngunit sa pagkakataong ito, handa na siyang tanggapin. Nanatiling tahimik si Samson. Ang mga kamera ay patuloy sa pag-flash. Ang mga tao sa paligid nila ay nagbubulungan. Ngunit para sa kanilang dalawa, sila lang ang tao sa silid. Tinitigan niya si Riley, ang babaeng nagpanggap na mahirap para lang makilala siya, ang babaeng itinakwil niya, at ang babaeng siya rin palang lihim na sumagip sa kanya. Ang pag-ibig ay hindi obligasyon. Ito ay pagpili. Ang mga salita ng lolo ni Riley, na nalaman niya mula kay Atty. De Leon sa isa sa kanilang mga pag-uusap, ay umalinggaw sa kanyang isip. At sa harap ng naguguluhang media, sa harap ng buong mundo, ginawa ni Samson ang kanyang pagpili. Hinawakan niya ang kamay ni Riley. Mahigpit. At sa isang mabilis ngunit tiyak na kilos, hinila niya ito palapit sa kanya at walang sabi-sabing hinalikan. Natigilan ang lahat. Ang mga flash ng kamera ay nagsunod-sunod na parang kidlat. Ang mga bulungan ay naging malakas na pagkabigla. Ngunit wala silang pakialam. Sa halik na iyon, ibinuhos ni Samson ang lahat. Ang kanyang panghihinayang, ang kanyang pasasalamat, ang kanyang pagpapatawad, at ang isang pag-ibig na mas malalim pa kaysa sa karagatan. Ito ay hindi tulad ng halik sa gitna ng bagyo na mailagnat at pag-aalinlangan. Ito ay isang halik ng katotohanan. Ng pagtubos. Ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, idinikit ni Samson ang kanyang noo sa noo ni Riley. Pareho silang hinihingal, parehong mailuha sa mga mata, ngunit sa pagkakataong ito, luha ng kaligayahan. Paano ako aalis? Bulong ni Riley. Hindi ka aalis, sagot ni Samson. Hindi na kita hahayaang umalis. Humarap siya sa mga naguguluhang miyembro ng media. Ang kamay niya ay mahigpit pa ring nakahawak sa kamay ni Riley. Itinaas ito para makita ng lahat. Para po sa kaalaman ng lahat, anunsyo niya, ang boses ay malakas at puno ng pride. Ang babaeng ito ay hindi lang basta representative ng Oro Capital. Hindi lang siya ang aking business partner. Huminga siya ng malalim at tiningnan si Riley ang may pagmamahal na hindi na maitatago. Simula ngayon, kasama ko na siya, hindi lang sa negosyo, kundi sa buhay. Ito ang asawa ko. Isang nakabibinging katahimikan ang sinundan ng isang malakas na palakpakan. Si Atty. De Leon na nakatayo sa gilid ay napangiti. Ang habilin ni Don Mateo ay natupad, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tunay na pag-ibig. Sa gitna ng lahat ng ingay at liwanag, tanging ang isa't isa lang ang nakikita ni Riley at Samson. Asawa agad? Hindi ka man lang muna magpo-propose, natatawang sabi ni Riley sa gitna ng kanyang mga luha. Bakit, tatanggi ka pa ba? Ngumiti si Samson, ang ngiting iyon na para lang sa kanya. Yumiling si Riley. Hindi na. Kahit kailan. Ang kasambahay na tagapagmana ay natagpuan ang kanyang tahanan, hindi sa isang mansyon o sa isang penthouse, kundi sa mga braso ng isang lalaking tinuruan siyang magmahal ng totoo. At ang supladong amo ay natagpuan ang kanyang kaligtasan, hindi sa tulong ng isang misteryosong investor, kundi sa pag-ibig ng isang babaeng nakita ang kanyang halaga, kahit noong mga panahong siya mismo ay sumuko na. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa isang palasyo, kundi sa isang baradong kubeta. Hindi ito itinayo sa katotohanan, kundi sa isang kasinungalingan.
Ngunit sa huli, ang pag-ibig, na parang ginto, ay nahanap ang paraan para kuminang, dalisay, matatag at totoo. Isang taos-pusong pasasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Maraming salamat sa inyong paglalaan ng oras, sa inyong pagsubaybay, at sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay ni Riley at Samson. Mula sa magulong simula hanggang sa matamis na wakas, ang inyong presensya, kahit sa katahimikan ng inyong pagbabasa, ay naging inspirasyon ko. Habang isinusulat ko ang kasambahay na tagapagmana, pakiramdam ko ay kasama ko rin kayong naglalakbay. Naramdaman ko ang pagkabigla at pagtatampo ni Riley sa unang araw niya sa isla. Naramdaman ko ang bigat at galit sa puso ni Samson. Sa bawat salitang aking tinipa, sinikap kong bigyang buhay hindi lang ang mga karakter, kundi pati na rin ang mga emosyong pamilyar sa ating lahat, ang sakit ng pagtataksil, ang kilig ng umuusbong na pag-ibig, ang bigat ng isang lihim, at ang ginhawa ng pagpapatawad. Ang pagsulat ng kanilang kwento ay naging isang paalala sa akin na tayong lahat, mayaman man o mahirap, ay may mga sugat na dala-dala at may kakayahang magmahal ng lubusan. Kung mayroon man akong isang aral na nais iwan sa inyo mula sa kwentong ito, ito ay ang mensahe ng pagpapatawad at ng pangalawang pagkakataon. Madalas, ang pinakamalaking hadlang sa ating kaligayahan ay hindi ang pagkakamali ng iba, kundi ang sarili nating pride at ang takot na muling masaktan. Ang kwento ni Riley at Samson ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi perpekto. Ito ay magulo, masakit minsan, ngunit ito rin ay may kakayahang maghilom, magpatawad, at bumangon ng mas matatag. Ito ay tungkol sa pagpili na mahalin ang isang tao, hindi dahil wala silang kapintasan, kundi sa kabila ng mga ito. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang naramdaman ninyo habang sinusundan ang kanilang kwento? Aling bahagi ang pinakatumatak sa inyong puso? Huwag po kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong mga damdamin. Bawat isa sa inyong mga mensahe ay mahalaga sa akin. At kung nagustuhan ninyo ang paglalakbay na ito, malaking tulong po kung maibabahagi ninyo ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Muli, maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa ating susunod na kwento.